Pilipinas, una sa ating mga balita. Aminado ang Philippine National Police na may di umano'y unreported death mula sa mga iligal na pogo. Ayon kay Philippine National Police Police General Romel Marbil, ilan sa mga casualties na ito ay mga foreign pogo workers na hindi umano na de-detect ng kanilang mga tauhan. Ang mga detalye hatid ni Edniel Parosa. Aminado si Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil na may mga hindi naiulat na insidente ng pagkamatay na may kaugnayan sa mga pogo. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni Marbil na karaniwang mga dayuhan o empleyado ng mga pogo ang biktima sa unreported deaths na hindi umano naaamoy ng ilan nilang tauhan. Yan ang dahilan kung bakit nagbabala ang top cop na malalagot sa PNP ang mga pulis na mapapatunayang sangkot sa mga irregularidad ng nabanggit na offshore gaming operations. Sinisilip na umano ng pambansang pulisya ang kapabayaan ng ilan nilang tauhang may jurisdiksyon sa naturang scam forms gaya sa Bambam Tarlac at Porac sa Pampanga. Na meron talaga. I'll just give an example in Porac, no? Bakit natin rinili po yung provincial director doon and the chief of police? Kasi may mga killings doon na hindi na imbestigan mabuti. Hindi siya kasi normal eh. Kabilang na umano sa mga iniimbestigahan ang mismong direktor ng Police Regional Office 3, si Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. Pero nilinaw ni Marbila na wala sa kanilang hanay ang tukoy o iniimbestigahang protektor ng mga iligal na pogo. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Ipinagtanggol naman ng National Bureau of Investigation ang pag-aresto sa umano'y hacker na empleyado ng media outlet na Manila Bulletin. Ito'y matapos akusahan ng tech editor ng media outlet na siya umano ang mastermind sa panghahak ng websites ng Armed Forces of the Philippines at National Security Council. Tutukan natin ang report ni Kyle Bulyas. Walang setup na nangyari sa kung papaano nasangkot ang pangalan ng tech editor ng Manila Bulletin na si Art Samaniego Jr. sa mga insidente ng hacking sa mga website ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ito ang naging pahayag sa DZRH ng bagong direktor ng National Bureau of Investigation na si Jaime Santiago kaugnay ng 3 inarestong hackers na umano'y responsable sa panghihimasok sa website ng Armed Forces of the Philippines at National Security Council. Ayon kay Santiago, ang mga suspect mismo ang nagbanggit ng pangalan ni Samaniego sa harap ng media na utos niyang i-hack ang mga nasabing website. Bigay ko, in the presence of our media men, siya nagsabi mismo, so hindi nanggaling sa bunganga namin. Kaya sabi ko nga sa mga reporters, ayan, nakita ninyo, sa harap ninyo, walang nakatutok na baril, hindi siya tinotorture. Siya nagkikwento sa inyo kung sino involved. So ano po? Kaya wala pong yung kwento ba yung sabi na setup wala po yun. Sa ngayon, inihahanda na ng NBI ang sabina para pagpaliwanagin si Samaniego tungkol sa alegasyong siya mismong nag-utos nito para umano'y may mai-content sa kanyang column at social media platform. Una rito, sinabi sa DZRH ni Samaniego na walang katotohanan ang akusasyong ito at ang dapat magpatunay nito ay ang nag-akusa sa kanya. Samantala, nagpapatuloy ang investigasyon ng Cybercrime Unit ng NBI sa umano'y iba pang kasama ng 3 una nang naaresto. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo, Pilipino. Kasabay ng pagdiriwang ng Pride Month ngayong 2024, libo-libong LGBTQ+ community allies ang nagtipon-tipon sa Quezon City Memorial Circle nitong Sabado. Ang mga eksena sa makulay na Pride March tutukan sa The Better News Report ni Rose Babiera. Love Laban Na. Yan ang protesta ng humigit kumulang 200,000 na miyembro ng LGBTQIA community at mga allies nito na nakibahagi sa Pride PH Festival 2024. Love Laban Na to everyone sa Quezon City Memorial Circle. Pinaunahan ito ng lokal na pamahalaan ng Quezon City at Pride PH bilang bahagi ng selebrasyon ng Pride Month.
Dalawang ruta ng parada na nagsimula sa Tomas Morato at Quezon City Hall ang nagtagpo sa Quezon Memorial Circle, kung saan isang malaking programa ang naghihintay, tampok ang ilang personalidad na bahagi at hayag na taga-suporta ng komunidad. Pinangunahan ito ng alkalde ng Quezon City na si Joy Belmonte at sa pakikibahagi ng senador na si Risa Hontiveros, pati na rin ng ilang ambassador at opisyal ng United Nations. Ang Pride March ngayong taon ay tinuturing na pinakamalaking Pride event sa Timog Silangang Asya. Ayon kay Vince Leban, convener ng Pride PH, makasaysayan ng equality movement na ito bilang show of force ng mga miyembro ng LGBTQIA community para ipakita ang kanilang pagkakaisa sa pagtataguyod ng kanilang karapatan laban sa diskriminasyon at karahasan. At ito rin ang sentimiento ng mga dumalo sa pagtitipon. Para makita rin nila na we are united as one. Also, the Pride March kasi is every year lang siya nangyayari. So every year nagse-celebrate. So far, lumalaki na yung community. I think we are succeeding. We are there sa pagpasa ng mga batas for LGBTQIA rights. Bagamat inabutan ng pagbuhos ng malakas na ulan, hindi nagpatinag ang mga nakilahok para ipakita ang kanilang suporta sa isa't isa. Gayunpaman, sa ngalan ng kaligtasan at bunsod ng nakompromisong stage at technical equipment, minabuti ng mga organizers ng Pride Festival na maagang tapusin ang programa. Dahil dito, hindi na nakadalo ang mga headliner artists gaya ng Nations Girl Group na Bini at ng unkabogable star na si Vice Ganda. Halo-halo naman ang emosyon ng mga nakibahagi sa selebrasyon dahil dito. Sa kabila nito, ayon sa organizers, matagumpay pa ring nairaos ang pagdiriwang. Ang Pride March at Pride Festival ay ilan lamang sa mga proyekto ng Quezon City sa mas pinaigting na paglikha ng mga safe spaces sa lungsod. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng football, bumaba sa pwesto ang team manager ng Pilipinas na si Jeff Cheng. Ayon sa businessman, mayroon umanong pagkakaiba sa pagitan niya at ng kasalukuyang pamunuan ng Philippine Football Federation. Ang buong detalye ihahatid ni Millie Borja. Nagbitiw bilang team manager ng National Women's Football Team na Pilipinas ang businessman na si Jeff Cheng. Ito ay matapos niyang pangunahan ng national sa ilang historic heights, gaya ng makasaysayang panalo ng Pilipinas sa New Zealand sa nagdaang 2023 FIFA Women's World Cup. Sa inilabas na statement ni Cheng, sinabi nitong nagbigay abiso na ito sa Director of National Teams ng Philippine Football Federation patungkol sa kanyang naging desisyon. Binanggit din ito ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng kasalukuyang pamunuan ng PFF ukol sa mga prioridad at layunin ng national team. Matatanda ang Nobyembre na nakaraang taon, umupo sa pwesto si John Anthony Gutierrez upang palitan ng longtime president ng federation na si Mariano Nonong Araneta. Sa ilang taong pagiging team manager ni Cheng sa Pilipinas, nakuha ng Nationals ang bronze medal sa 2021 Southeast Asian Games at nakuha ang kauna-unahang trophy ng team sa 2022 AFF Women's Championship. Samantala sa hiwalay na pahayag, pinasalamatan naman ng PFF si Cheng sa kanyang ilang taong serbisyo sa Pilipinas. At yun ang mga latest update sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Aliwan Fiesta na talaga. Ngayong araw kasi formal nang ipinakilala ang mga kandidatang maglalaban-laban para maging susunod na reyna ng Aliwan. Kung sino-sino sila, kilalanin sa Showbiz Report na ito. Agad nagpakitang gilas sa pagrampa ang 80 official candidates ng Reyna ng Aliwan 2024 sa idinaos na press presentation ngayong araw. Ang mga naggagandahang dilag mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, handang-handa na para sa tagisan ng ganda, galing at talino sa Biyernes. Dala ang pangalan ng kanilang mga ipinagmamalaking pista. Ang 20 candidates ng Reyna ng Aliwan 2024 ay sina Michelle Angela Ocol ng Lakbayaw Festival Manila, Nicole Grencio Sunduan Festival ng Paranaque, Prima Joy Alamban Pambato ng Tambobong Festival ng Malabon, Christine Dineros Caracol Festival Makati City, Rosalina Toledo Dayang-Dayang Festival Pasay City, Priyanka Elina Goswami Ayat Festival ng La Union, Kate Winslet Villa Tanok ni Ilocano Festival ng Ilocos Norte, Rayleigh Jane Villaray ng Grand Amungan Festival Nueva Vizcaya, Lala
Lalaban din ang dalawang Bulaqueña beauty na sina Maria Sofia Reyes ng Halamanan Festival at Arabel Mangahas ng Fiesta Republica ng Malolos. Kabilang din sina Zarina Ayub ng Dinamulag Festival Iba Zambales, Riz D. Esplegira ng Antipolo Maytime Festival at Suyen del Rosario ng Hamaca Festival Taytay Rizal. Habang may tatlo namang kandidatang nanggaling sa probinsya ng Quezon. Ito ay sina Juliana Luis Martinez ng Niugyugan Festival ng Pagbilao, Amira Sulaiman Almamari ng Tagultol Fishing Festival sa Atimonan at April Joy Tanya Franca ng Pasayahan Festival sa Lucena. Susubukan din ng Ilongga beauty na si Angela Jed Latorre representing Dinagyang Festival na masungkit ang corona. O muli ba itong mayuwi ng pambato ng Sinulog Festival na si Moriel Bogart ng Cebu City. Habang si Mia Lorin Tamayo naman ang kinatawan ng Cebu Province para sa Pasigarbo sa Sugbo Festival. At si Micaela Egay, ang pambato ng Flomloc Festival mula sa South Cotabato ang kumompleto sa listahan. Si Reyna ng Aliwan 2023, Kiara Lian Wellington ang magpapasa ng corona sa magwawaging kandidata. Samantala, sa entabladong nasa aking likuran, nakatakdang ganapin ang now trending na Pasakali concert ng Aliwan Fiesta at syempre ang pagbabalik ng tugtog ng Aliwan sa June 27. Nasusundan ng Reyna ng Aliwan pageant sa Aliw Theater sa Biyernes. At sa Day 3, June 29, masasaksihan ang float parade, street dance competition at syempre ang kaabang-abang na awarding ceremonies ng tinaguriang Grandest Festival of Champions. Kaya naman, makiisa, makisaya, pistay narito na, Aliwan Fiesta na. Para sa MBC TV Network News, ito po ang showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Aliwan! Fiesta! Ito na nga, Miss Kay. Napakalapit na. Naaamoy mo na ba ang simoy ng Aliwan? Actually, hindi lang yun. Nararamdaman ko rin. Na dahil tatlong araw na lang, Aliwan Fiesta 2024 na. Matutunghayan na natin ang pasiklaban ng sining at kultura, maging ang ganda, galing at talento ng mga Pilipino. Kaya naman, mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sama-sama tayong makiisa, makisaya, dahil ang pistay narito na ang Aliwan Fiesta 2024. Kita-kits po tayo! At yan po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Ako si Yuel Reyes. Uy, batiin din pala natin ang happy birthday. Happy birthday. Oo. Ang ating kasama. Na sino yan, Miss Kay? Si Bench. Happy birthday. Baka naman, meron ba tayo dyan? Siyempre sa mother ko rin, si Nanay Nida Reyes. Happy birthday. Oy, happy birthday. Belated, ma'am. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino.